May mga pangyayaring hindi natin agad mapaliwanag. Kapag may naririnig tayong kakaiba sa kalaliman ng gabi, ang una nating maiisip ay multo. Pero paano kung ang tunay na panganib ay humihinga, naglalakad at nagmamasid sa bawat galaw mo? Magandang araw at maligayang pagdating sa Ink and Secrets. Ako po si Miss Regine. Halina't pakinggan natin ang isang kwentong maaaring magpaisip sa inyo bago kayo muling magbukas ng pinto sa 10 oras ng gabi. Simulan na po natin. Hi Miss Regine, tawagin niyo na lang po akong Lara, 28 taong gulang. Hindi ko po alam kung saan magsisimula pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatulog ng mahimbing tuwing sumasapit ang 3:00 ng madaling araw. Mag-isa lang ako nakatira sa inuupahan kong apartment. Tahimik ang lugar, maliit lamang ang compound. 6 na unit lang nagkakatapat. Nung unang wala naman akong napansing kakaiba. Hanggang sa isang madaling araw, 3 marahang katok ang narinig ko. Napadilat ako. Tiningnan ko ang cellphone ko, 3 a.m. Akala ko may kapitbahay lang na nagkamali ng unit, kaya hindi ko pinansin. Makalipas ang 1 minuto, mas lumakas na ang katok. Tumayo ako at lumapit sa pinto. Hello? Walang sumagot. Sumilip ako sa peephole, wala. Pagbukas ko ng pinto, wala ring tao. Tahimik ang buong hallway, maging ang ilaw sa labas ay kumikislap pa. Kinabukasan, ikinuwento ko yon sa landlady namin. Ngumiti lamang siya. Baka nananaginip ka lang. Napaisip ako. Baka nga. Pero kinabukasan, eksaktong 3:00 ulit. Pareho pa rin ang lakas ng katok. Parehong bilang at ang sumilip ako, wala na namang tao. Lumipas ang 1 linggo, gabi-gabi na akong ginigising ng parehong katok. Hindi na ako nagbubukas, pero may napansin akong mas nakakatakot. Habang papasok ako ng trabaho isang umaga, may nakita akong maliit na puting papel nakasuksok sa ilalim ng pinto. Wala itong pangalan, wala ring sobre. 3 salita lang nakasulat. Huwag kang lumabas. Mula noon hindi na ako mapakali. Tuwing uuwi ako galing trabaho, otomatiko nang lumilibot ang tingin ko sa paligid. Pakiramdam ko may mga matang laging nakatingin sa akin. Pero sa tuwing lilingon ako, wala naman akong makikitang kahina-hinala. Binaliwala ko na lang. Hanggang sa isang gabi, pagka-uwi ko, may isa na namang papel na nakadikit sa pinto. Mas maliit kaya sa una at mas nakakatakot ang nakasulat. Bagay sa yung puting blouse mo kanina. Nanlamig ang buong katawan. Yun mismo ang suot ko sa opisina. Ibig sabihin, may nakakita sa akin. At hindi lang yun, sinundan niya ako. Hindi ko sinabi yun kahit kanino. Baka sabihin lamang lang paranoid ako. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas dumadalas ang mga sulat. Ingat ka sa hagdan. Kinabukasan, may lalaking biglang bumangga sa akin sa hagdan ng opisina. Muntik na akong mahulog. Akala ko aksidente lang. Hanggang sa may isa na namang sulat. Mas gusto kitang nakangiti. Hindi ko na kinaya. Nag-report na ako sa management ng apartment. Pati sa guard ng opisina. Pero wala silang magawa. Wala namang CCTV sa hallway ng apartment. At sa opisina naman, hindi nila alam kung sino nga bang tinutukoy ko. Lumipas pang 2 linggo, isang Sabado ng gabi habang nanonood ako ng pelikula, may nag-message sa Messenger. Isang unknown account. Walang profile picture. Walang friends. Iisa lang ang laman ng chat. Huwag kang matakot. Binabantay lang naman kita eh. Bigla akong kinabahan. Paano niya nalaman ng Facebook ko? Kaya hindi ko nireplyan. Pagkaraan ng ilang segundo, may panibagong message. Buksan mo ang kurtina. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan akong lumingon sa bintana. Nakabukas ang ilaw sa sala. At sa manipis na kurtina, may aninong nakatayo sa labas. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga. Ilang segundo lang nawala rin ang anino.
Doon na nga ako tumawag ng pulis. Pagdating nila, wala silang nadatnan. Pero may nakita silang kakaiba. Sa ilalim ng bintana, may mga upos ng sigarilyo. Halatang ilang gabi nang may tumatambay roon. Mula noon, naglagay na ng temporary CCTV ang may-ari ng apartment. Akala ko matatapos na rin ang lahat. Pero makalipas ang 3 gabi, tumawag sa akin ang landlady. "Lara, pwede ka bang bumaba?" Pagbukas ko ng recording, nakita kong isang lalaking nakasuot ng itim na hoodie. Eksaktong 3:00 ng madaling araw. Lumapit siya sa pinto ko. 3 beses siyang kumatok. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilabas ang cellphone niya at kinuhanan ng litrato ang pinto kong yun. Hindi lang 1 beses kundi pa ulit-ulit. Pagkatapos, ngumiti siya sa camera. Parang alam niyang may CCTV na. At bago siya umalis, may nilagay na naman siyang papel sa ilalim ng pinto. Doon ko tuluyang naisip na hindi to prank. Hindi rin to simpleng panggugulo. May isang taong matagal na akong minamanmanan. At ang mas nakakatakot, pakiramdam ko, hindi niya ako pinili ng bastang-basta. Para bang matagal na akong kilala. Mula nang makita ko ang CCTV footage, mas naging maingat na ako, Miss Regine. Palagi kong sinisiguradong nakakandado ang pinto. 2 beses kong sinecheck ang bintana bago matulog. At halos hindi na rin ako lumalabas kapag gabi. Pero habang tumatagal, parang wala namang nangyayaring masama. Katok lang, mga sulat, at ang pakiramdam na may nakatingin sa akin. Isang Biyernes, halos 10:00 na ako nakauwi. Sunod-sunod ang meeting namin sa opisina. Pagod na ako. Hindi na ako naghapunan. Pagdating ko sa apartment, naligo lamang ako sandali at dumiretso na agad sa kama. Hindi ko na namalayang nakatulog ako. Nagising ako sa matinding pagkalam ng tiyan ko. Napatingin ako sa cellphone. 3:17 a.m. Napabuntong hininga ako. Ay, ang malas naman. Tahimik ang buong apartment. Hindi ko na narinig ng katok. Marahil dahil sobrang pagod na ako. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso ng kusina. Plano ko lang sanang magluto ng instant noodles. Pero pagpasok ko, parang tumigil ang tibok ng puso ko. May lalaki. Nakatayo siya sa harap ng lababo. Nakaputi siyang t-shirt at itim na jogging pants. Abal siyang umiinom ng tubig na para bang bahay niya yun. Nanigas ako sa kinitatayuan ko. Hindi ko alam kung sisigaw ba ako o tatakbo. Hanggang sa unti-unti siyang lumingon. Nagtagpo ang mga mata namin. Napasinghap ako. Siya yun. Siya ang lalaking nasa CCTV. At mas lalo akong nagulat nang makilala ko ang mukha niya. Siya rin pala ang lalaking minsan kong nakitang bumibisita sa landlady. Naalala kong pinakilala siya nito noon. Walang iba kundi ang kanyang mismong anak, si Adrian. Paano ka nakapasok? Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang baso. Look, ayaw ko ding takutin. Ano gusto mo? Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Hindi naman siya mukhang galit. Hindi rin siya mukhang magnanakaw. Sa katunayan, napakakalma niya. At iyon ang mas nakakatakot. Doon ka lang. Sabi ko habang unti-unting inaabot ang cellphone ko sa bulsa. Napansin niya yun. Huwag kang matakot. Matatakot talaga ako. Nasa loob ka ng apartment ko eh. Paano ka nakapasok ha? Napabuntong hininga siya at dahan-dahan niyang inilabas ang isang susi sa kanyang bulsa. Eto, master key. Master key? May duplicate ang mama ko para sa lahat ng unit. So ginagamit mo ang susi para pumasok dito? Tahimik siyang tumango. Nanlamig ang buong katawan. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot. Ang katotohanang may duplicate kay ang apartment o ang katotohanang ilang beses na pala siyang nakapasok nang hindi ko pala nalalaman. Alam mo ba, na 6 na buwan na kitang sinusundan? 6 na buwan? Doon ko napagtanto na bago pa man ako lumipat sa apartment,
kilala niya na ako. Hindi na ako nag-isip. Agad akong tumakbo papunta sa pinto. Pero bago pa man ako makahawak sa doorknob, may humawak na ng pulsuhan ko. Wag! Bitawan mo ako! Makinig ka muna, pwede? Lumayo ka sa akin! Please, hindi naman kita sasaktan eh. Huwag kang lalapit! Tulong! Paulit-ulit ko yung sigaw. Halos manginig na ang buong katawan ko. Hindi ko na alam kung umiiyak na ba ako o hindi. Basta ang alam ko, gusto ko nang makalabas. Makalipas ang ilang segundo, may malakas na katok sa pinto. Adrian! Boses yun ng landlady namin. Anong nangyayari? Mabilis niyang binitawan ng kamay ko. Ako mismong nagbukas ng pinto. Pagkakita sa akin ng landlady, nanlaki ang kanyang mga mata. Miss Lara? Bago pa siya makapagtanong, nagsalita na agad ako. Ma'am, bakit niya hinahayaan ang anak niyong pumasok sa apartment ko? Alam niyo bang ilang linggo niyo na akong tinatakot? Siyang kumakatok tuwing 3:00. Siyang naglalagay ng mga sulat. Siyang nasa CCTV. Halos mawalan ako ng hininga. Sa kakapagsalita, akala ko magugulat ang landlady. Akala ko paggagalitan niyang anak niya. Pero ang naging reaksyon niya, ang hindi ko inaasahan. Napabuntong hininga lang siya. Lara, huminahon ka muna. Huminahon? Paano ko hihinahon? Pumasok siya rito. Apartment ko to. May permiso siya. Ano? May permiso siyang gamitin ng master key. Anak ko siya. Siya ang tumutulong sa akin kapag may inaayos sa mga unit. Hindi po yun ang punto. Kahit may susi siya, hindi ibig sabihin nun na pwede siyang basta na lamang pumasok habang natutulog ako. Mabait ang anak ko. Hindi ka niya sasaktan. Ma'am, hindi niyo ba naiintindihan? Hindi normal ang ginagawa niya. Sinusundan niya ako. Pinapadala niya ako ng lahat niyang sulat. Kumakatok siya tuwing 3:00. Tapos ngayon, ginagamit niyang master key para pumasok sa apartment ko. Adrian, totoo ba ang sinasabi niya? Ay, ikaw talaga kahit kailan. Halika rito, lumabas ka na rito. Kinabukasan, hindi na ako pumasok ng trabaho. Magdamag akong halos walang tulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang nangyari. At ang katotohanan, may isang lalaking ilang beses nang nakapasok sa apartment ko nang hindi ko alam. Hindi na ako mapapanatag sa lugar na yun. Kaya pantapos kong mag-impake ng ilang gamit, nagpa siya akong umalis. Total, 1 buwan na lang naman ang natitira sa kontrata ko. Habang hinihila ko ang maleta palabas ng unit, nakita kong nakatayo si Adrian sa may gate. Mukha siyang hindi rin nakatulog. Nang makita niya ako, mabilis siyang lumapit. Lara. Hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Lara, sandali lang. Humarang siya sa daraanan ko. Napabuntong hininga ako. Ano na naman? Please, huwag ka nang umalis. Talaga? Pagkatapos ng ginawa mo? Alam ko, mali ako. Hindi na mauulit. Wala na rin katok, wala nang sulat. Hindi na rin kita susundan. Promise, magbe-behave na ako. Adrian, sa tingin mo ba ganun ng kadali yun? Hindi, pero gusto kong bumawi. Isa lang gusto kong malaman. Bakit? Bakit mo ginawa lahat ng yun? Hindi ko kasi alam kung paano manligaw eh. Ano? Hindi pa kasi ako nagkakagusto sa kahit sino. Ikaw ang una at wala talaga akong alam. Kaya ang naisip mo ang takutin ako? Hindi. Ang gusto ko lang mapansin mo ako. Tapos nung hindi mo ako napapansin, nag-iiwan na lang ako ng notes. Adrian, alam mo bang halos ipabarangay na kita? Alam mo bang akala ko serial killer ka? Alam mo bang muntik na akong lumipat ng dahil sa'yo? Tahimik siyang tumango. Mukha talaga siyang guilty. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Matangkad, malinis manamit, at aminin ko man o hindi, sobrang gwapo niya. Yung tipong kapag nakita mo sa mall, mapapalingon ka talaga. Napailing na lang ako, tapos hindi ko napigilang matawa.
Mahina lang yun nung una hanggang sa napahagik-hik na ako. Napakamot siya sa ulo. Bakit ka tumatawa? Grabe ka. Sa dami mong pwedeng gawin para magpakilala, pinili mo talagang magmukhang multo. Sorry, torpe lang talaga ako eh. Torpe? Hindi ka torpe. Ikaw ang pinaka-creepy ng maniligaw na nakilala ko. Napayuko na lamang siya sa hiya. At sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, hindi na siya mukhang nakakatakot. Mukha na lang siyang isang gwapong lalaki na sobrang maling naging paraan ng pagpapakilala. Sa totoo lang, hindi ko akalaing darating kami sa puntong yun. Matapos ang nangyari, sinabi ko kay Adrian na kung gusto niyang magkaroon ng kahit konting pagkakataon sa akin, kailangan niyang magsimula sa tamang paraan. Lahat naman ng yun, tinanggap niya. Mula noon, araw-araw niya akong hinihintay sa labas ng apartment. Hindi na siya basta sumusulpot, hindi na rin siya nag-iiwan ng mga sulat. Kapag gusto niya ako makausap, magtatanong muna siya. Kapag tatanggihan ko, ngingiti lang siya at uuwi. Hanggang sa unti-unti, nawala ang takot ko sa kanya. Napalitan yon ng pagkamausisa. Kung dati makatok niyang gumigising sa akin, ngayon ang simpleng good morning niya ang naging bahagi ng araw ko. Nalaman kong tahimik lamang pala talaga siyang tao. Mahilig siyang magbasa, maluto, at halos buong buhay niya sa trabaho at pag-aalaga sa nanay niyang landlady umiikot ang mundo niya. Wala siyang naging seryosong relasyon. Wala rin naging lakas ng loob para manligaw. Hanggang sa dumating ako, madalas pa rin naming biruin ang nangyari. Kung normal ka lang sanang nanligaw, baka sinagot na kita agad. Pasensya na, late bloomer kasi. Hindi ko na malayang unti-unti na pala akong nahuhulog. Makalipas rin ang buwan ng paniligaw, sinagot ko rin siya. At sa unang 3 buwan ng relasyon naming dalawa, pakiramdam ko, tama naman ang naging desisyon ko. Maalaga siya, palagi niya akong sinusundo sa trabaho. Hindi siya pumapalya sa mga simpleng sorpresa. Kapag alam niyang pagod ako, siyang nagluluto ng hapunan. Kapag may sakit ako, hindi siya umaalis sa tabi ko hanggat hindi bumababa ang lagnat ko. Minsan napapangiti na lang ako. Iniisip ko, eto ba talaga yung lalaking kinatatakutan ko noon? Pero pagsapit ng ika-4 na buwan, may nagbago. Unti-unti siyang naging tahimik. Hindi na siya madalas tumawag. Kapag magkasama kami, tila kung saan sa napupuntang isipan niya. Madalas niyang sabihing pagod lamang siya sa trabaho. Nung una pinaniwalaan ko yun. Hanggang sa napansin kong hindi na rin siya halos ngumiti. Kapag yayayain ko siyang lumabas, tatanggihan niya. Kapag tatawag ako sa gabi, madalas siyang sabihin na gusto lamang muna niyang magpahinga. At ang dating lalaking halos hindi ako maiwan ng 5 minuto, ngayon parang ako na lang ang naghahabol sa kanya. Hindi ko alam kung may nagawa ba akong mali o baka may dahilan siyang hindi niya masabi sa akin. Pero may isang bagay na sigurado ako. Ang lamig na nararamdaman ko mula sa kanya ay hindi nagsimula dahil nawala ang pagmamahal. Parang may mas malalim pa siyang itinatago. Sinubukan ko namang intindihin si Adrian and Miss Regine. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na pagod lang siya, na baka may problema lamang sa trabaho. Pero habang tumatagal, mas lalo siyang lumalayo. Hanggang isang hapon, habang pauwi ako galing opisina, may isang babaeng humarang sa akin sa labas ng apartment. Mukha siyang nasa 25 lang. Halata ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Ikaw ba si Lara? Oo. Boyfriend mo ba si Adrian? Oo. Bakit? Pwede ba kitang makausap? Dinala niya ako sa isang maliit na coffee shop sa kabilang kanto. Halos 5 minuto kaming parehong tahimik hanggang sa ilabas niya ang cellphone niya. Pasensya ka na, pero kailangan mong makita to. Binuksan niya ang gallery. Isa-isang lumabas ang mga litrato, mga sulat, mga litrato niya habang papasok ng trabaho, mga screenshots ng anonymous message at isang CCTV photo ng isang lalaking nakatayo sa tapat ng apartment niya. Nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ko kailangang hulaan kung sino yon. Si Adrian yon. Anong ibig sabihin nito?
Akala ko ako lang. Akala ko may stalker ako. Hanggang sa nahuli siya ng kuya ko. Hindi maaari. Boyfriend ko siya. Ganon din ang sinabi ng isa pang babae. Isa pa? Oo, hindi lang ako. Hindi lang ikaw. Kapag may nagugustuhan si Adrian, sinusundan niya, pinagmahamasdan, at pinag-aaralan ang lahat tungkol sa kanila. Pakiramdam ko, unti-unting nawawalang lahat ng naririnig ko. Hindi ko alam kung alin ang paniniwalaan ko. Ang lalaki na kilala kong maalaga o ang lalaking inalalarawan ng babaeng kaharap ko. Hindi na ako dumiretso sa unit namin. Sa halip, dumiretso ako sa bahay ng landlady. Pagbukas pa lamang niya ng pinto, alam niya nang may mali. Lara? Nasaan si Adrian? Si Adrian? Ma'am, may gusto akong malaman. Totoo bang hindi lang akong ginawa niyang sundan? Biglang nawala ang kulay ng kaning muka at doon ko nakuhang sagot na matagal ko nang kinatatakutan. Akala ko hindi na mauulit. Anong ibig mong sabihin? May kondisyon ang anak ko. Hindi niya madaling maintindihan ang hangganan ng isang normal na relasyon. Kapag nagkakagusto siya, nagiging obsessed siya. Hindi dahil gusto niyang manakit, kundi dahil hindi niya alam ang tamang paraan ng paglapit. At yun yata ang pinakamabigat kong pagkakamali bilang isang ina. Palagi ko siyang ipinagtatanggol. Palagi kong sinasabing mabait siya. Hanggang sa dumating ang araw na may sinumbong na sa pulis. Naaresto siya noon. Ilang taon nang nakalipas. May babaeng paulit-ulit niyang sinusundan. Akala niya pagmamahal ang ginagawa niya. Pero para sa babae, bangungot yun. Tuluyan siyang nakulong dahil sa krimeng nagawa niya. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Pakiramdam ko hindi ko nakilala ang lalaking minahal ko. At ang mas nakakatakot, hindi ko alam kung ang lahat ng pinakita niyang pagmamahal sa akin ay pagmamahal nga bang talaga o isa lang na mga obsession. Hindi ko na hinintay si Adrian. Hindi ko na rin siya kinumpronta. Sa pagkakataong yun, alam kong wala na akong dapat pang marinig. Sapat na ang mga nalaman ko. At higit sa lahat, sapat na ang takot na nararamdaman ko. Kung minsan na pala siyang nakulong dahil sa ginawa niya sa ibang babae, anong kasiguraduhan kung hindi niya na magagawa sa akin kapag nalaman niya nga gusto ko nang makipaghiwalay? Hindi ko na isusugal ang buhay ko. Kinabukasan habang nasa trabaho pa siya, tahimik akong nag-impake. Hindi na ako nag-iwan ng sulat. Hindi na rin ako nagpaalam sa landlady. Alam kong mabait siya. Pero nanay pa rin siya ni Adrian. At anumang sabihin ko, sigurado akong uunahan pa rin niya ang kanyang anak. Nang araw ding yun, hindi na ako bumalik sa opisina. Nagpadala lang ako ng resignation letter sa pamamagitan ng email. Nagpalit ako ng cellphone number. Isinara ko lahat ng social media accounts ko. At umalis ako ng lungsod nang walang sinasabihan kahit sino. Pati mga katrabaho ko. Akala nila, bigla na lang akong nawala. Mahirap. Sobrang hirap magsimula ulit. Pero mas gugustuhin kong magsimula sa wala kaysa mabuhay na palaging lumilingon sa likod ko. Lumipas ang halos isang taon. Ngayon, nasa isang maliit na probinsya na ako. Tahimik ang buhay, simple. Wala nang kumakatok tuwing madaling araw. Wala nang mga lihim na sulat. At higit sa lahat, wala nang pakiramdam na may mga matang nakamasid sa bawat galaw ko. May mga gabi pa rin nagigising ako dahil sa bangungot. Pero sa tuwing bubuksan ko ang bintana, hangin na lang ang bumabati sa akin. At sa wakas, nakahinga na ako ng maluwag. Hindi ko alam kung nasa na si Adrian ngayon. At sa totoo lang, ayoko nang malaman niya. May mga kwento talagang hindi na kailangang balikan. Dahil ang pinakamalagang bahagi nito ay ang katotohanang nakaligtas ka. Hindi lahat ng taong nagsasabing mahal ka ay marunong magmahal sa tamang paraan. Ang sobrang atensyon ay walang tigil na pagsunod. At ang paglabag sa iyong pribadong espasyo ay hindi patunay ng pag-ibig. Kapag ang isang tao ay hindi na nire-respeto ang iyong hangganan, hindi na yun pagmamahal. Isa na yung panganib. Kung may pagkakataong kailangan mo mamili sa pamamagitan ng pagmamahal at ang sarili mong kaligtasan, huwag kang matakot piliin ang sarili mo.
Dalawa lang tunay na pag-ibig ang humihiling na isugal mong yung kapayapaan o ang iyong buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Ink and Secrets at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na kwento ng misteryo, thriller, confession at mga kwentong may aral. Ako po si Miss Regine at hanggang sa susunod na lihim dito lamang sa Ink and Secrets. Paalam!